araw po, tatalakayin po natin ang kadalasang nararamdaman ng karamihan. Ito ang brain fog. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Lahat tayo siguro naranasan na yung parang may ulap sa utak. Yung tipong gusto mong mag-focus pero ang nangyayari, may loading sa isip mo. Yan ang tinatawag na clouding of consciousness o brain fog. Parang may malaking cloud na tumakip sa iyong mental clarity. Ang brain fog ay hindi lang basta pagkalimot. Minsan parang may invisible wall na hinaharangan ka. Yung kahit simpleng bagay, mahirap alalahanin. Ang dating mabilis na task, ngayon ay nagiging mahirap gawin. Pwedeng makalimutan mo ang details, magkamali sa mga desisyon, o mabanggit ang maling impormasyon sa harap ng ibang tao. At ito ay may mga malalim at seryosong epekto sa ating mental at emotional well-being. Kaya't kung madalas kang nakakaranas ng brain fog, alamin natin kung anong posibleng sanhi nito dito sa Say ni Doc. At kaugnay po niyan mga ka-RSP, ay ating pong makakapanayam ang neurologist na si Dr. Alejandro Diaz. Magandang umaga po. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Morning, Doc. Yes, Doc. Morning. Kayo po yung nakamute po ata. Pare, baka pwedeng unmute po. Hindi po namin kayo naririnig, sir. O, Dr. Diaz, medyo di po namin kayo marinig. Nagkakaproblema po tayo sa ating signal marahil, ano. Pero mahalagang mapag-usapan itong brain fog, kasi yung bigla ka na lang, alam ko, the way you understand it, makakalimutan mo na lang yung mga ibang mga bagay. Siguro clouded na yung utak mo, ano. Ito ba- Nangyayari sa atin yan. Lalo na pag medyo nagkakaedad, ano. Ewan ko. Hindi ko alam. Oh, pero tawag dyan, ang tawag sa amin nung araw niyan, mental block eh. Ganun Yung ba? para bang nawala ka sa sasabihin mo, naghalo-halo na nasa isip, na hindi mo yung simpleng dapat mo maalala, hindi mo Nakakalimutan maalala. mo na. Alright, let's try again, Dr. Diaz. Can we try? Magandang umaga po sa inyo. Para balikan po natin ang ating panayam patungkol po sa may brain fog o yung ating pagkawala sa sarili minsan, ano, dahil maraming nagbablock sa ating kaisipan. Makakapanayam po natin ang ating special na bisita ngayong araw na ito, si Dr. Alejandro Diaz. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan. Doc, ito na nga po no, napag-uusapan itong brain fog. Ano po ba ito para malinawan yung ating tagapanood? Parang umbrella term yan sa maraming like for example, parang hindi sa makapag-concentrate, makafocus, mag-organisahan ng kanyang tamang pag-iisip, o kaya may mga distraction sa utak na hindi makapag-desisyon, at maraming causes ito. Talking about then, Dr. Diaz, sa Diane Kirer po ito, ano po yung mga causes po nitong brain fog na ito, Doc? Sorry Dayan, pakiulit, medyo nag-choppy. Alright, you were saying about the causes. Ano po yung mga dahilan nito pong brain fog po, Dr. Diaz? Aming possible causes ang brain fog. Kaya isa yan sa basta-basta diagnose, no? Kasi wala tayong ang experience ng isang tao, napaka-individualized fog. For example, dati wala naman siya, pero may oras ng araw peso. Okay. So, pwede ito, for example, kulang sa tulog, sleep or restless leg syndrome, sleep apnea. So, therefore, hindi tulog. That's very important. Number two, mga stress sa buhay, trauma, mga problema sa iniisip. Number three, I think yung overstimulation, both digitally, napakaraming na puro sa social media, hindi na makapag-rest ng utak. Ano pa ba? Also, multitasking. Sobrang multitasking na napapagod, nagkakaroon ng pagkapagod din ng utak. Maybe another one would be
Kung ang ang tao ay nagkaroon ng COVID o long COVID, pwede yan na magkaroon ng brain fog. At I think yung iba pa ay yung hindi tamang nutrisyon sa pagkain. Pag masyadong too much sugar at too low sugar also, kung kulang ka sa sugar, alam mo yung utak natin, yan ang pinaka-immediate na pagkain. Kung medyo mild hypoglycemia, pwede yan. Also yung blood pressure, no? Well, in short, Medyo bumababa ang blood pressure nila, postural. Kunyari, pag dahilan din sa sabihin natin pagkakaedad ng mga ugat na papunta. okay, Doc, ang ibig mo sabihin, kahit ang isang individual ay walang neurological disorder, ay maaari siyang maapektuhan ng brain fog. Okay, sorry for that. Medyo humina ang signal dito. Anyone can actually have brain fog. That's why mang istorya, detalyeng istorya, makuha ng niya kung ano-ano ang posibleng maaari possible cause at kung yung yun ang causes, dapat yun ang targetin. For example, too much alcohol. Hindi lang yung lack of coffee, di ba? Kung minsan tayo sa umaga, kailangan natin Alright, we'd like to thank you, Dr. Alejandro Diaz, sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa amin patungkol po dito sa brain fog o yung clouding consciousness. Thank you po sa mga information, Dr. Alejandro Diaz. Maraming salamat, Doc.